Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Bagyong Nina nanatili ang lakas habang papalapit sa kalupaan. Kanina pong alas 4 ng umaga ito po ay namataan. Yan po ay sa layong 250 kilometers silangan nitong Virac, Catanduanes. Taglay po nito ang hangin umaabot sa 175 kilometers per hour at mayroon po itong pagbugso na papalo sa 215 kilometers per hour. Naging pakanluran na yung pagkilos nitong ating binabantayang bagyo sa bilis naman na 15 kilometro bawat oras. At ito nga sa kabila ng mga kasiyahan ngayong Pasko, dapat maging handa pa rin tayo sa mga epekto nito. Lalong-lalo na inaasahan na natin yung katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan dito po sa mga lugar na sakop nitong 500 kilometers diameter o yung lawak nitong ating binabantayang sama ng panahon. At para nga makapaghanda tayo sa bagyo, naglabas na ng iba't ibang signal number itong Pag-asa. Nasa ilalim po ng Tropical Cyclone Warning Signal number 3 ang Catanduanes, Albay, pati na rin ang Camarines Sur. Nasa ilalim naman ng Signal number 2 ang Southern Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Masbate, maging ang Ticao Island, Burias Island, Sorsogon at Northern Samar. Signal number 1 naman ang nakataas dito sa atin sa Metro Manila, sa probinsya ng Bataan, Nueva Ecija, pati itong katimugang bahagi nitong Nueva Vizcaya hanggang sa may katimugan ng Quirino. Signal number 1 din para sa probinsya ng Zambales, Pampanga, Tarlac, Cavite, Bulacan, pati na rin sa Laguna, Batangas, Rizal, natitirang bahagi ng Quezon, kasama po dyan ang Polillo Island. Signal number 1 din sa Aurora, Romblon, Occidental Mindoro, Lubang Island, Oriental Mindoro hanggang sa Aklan, Capiz, Samar, Eastern Samar, pati na rin sa Biliran, habang nakataas din naman ang signal number 1 sa Leyte at sa Bantayan Island. Ngayon naman po mahalaga malaman natin ano ba yung inaasahang magiging pagkilos nitong ating binabantayang bagyo. So ayon po kay Pag-asa weather forecaster Shirley Ignacio, kung hindi magbabago yung bilis at direksyon nitong ating binabantayang sama ng panahon, maaari po itong maglandfall o tumama, partikular na dito sa Virac, Catanduanes, mamayang gabi po yan sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 8. Para po doon sa mga residente sa ating nabanggit na lugar ngayon pa lamang ay maghanda na kayo sa mga pinsalang maaring idulot ng bagyo. Bukod po sa pag-ulan at pagguho ng lupa, posible rin ang storm surge lalong-lalo na para sa mga nakatira sa coastal areas. Inaasahan naman natin na matapos itong maglandfall, sunod na tatahakin ng bagyong Nina itong bahagi nitong Southern Luzon at tuluyang kikilos yan palabas ng Philippine Area of Responsibility. Yan naman po ay sa araw pa ng Miyerkules. So manatiling nakatutok lamang sa mga updates ng Pag-asa at Panahon TV. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang ilang paalala. Be safe tuwing may bagyo. Tumutok sa lagay ng panahon. Manatili sa loob ng bahay at lumayo sa mga bintana para di masugatan kung nabasag ang mga ito. Maging handa sa posibleng brownout. Sa paglikas, siguraduhin nakapatay ang main switch ng kuryente, mag-head count at dalhin ang survival kit. Kung nasa labas, umiwas sa mga puno, poste at anumang bagay na maaaring tumumba o mahulog. Maging laging handa para mailigtas ang sarili at ang pamilya. Saan man ang lakad ninyo ngayong Kapaskuhan, maghahalaga na maging handa kayo sa magiging lagay ng ating panahon. Kaya naman narito ang nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa. So dahil po dito sa ating binabantayang bagyo, asahan na yung masungit na lagay ng panahon at maalong karagatan sa mga sumusunod na lugar. Kabilang po dyan itong probinsya nitong Marinduque, ganun din sa bahagi nitong Southern Quezon hanggang dito sa bahagi nitong Northern Samar. Ulan na may kasamang bugso ng hangin naman yung maaaring umiral dito sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa mga lugar na sakop nitong gitnang Luzon hanggang sa natitirang bahagi nitong Calabarzon, pati sa probinsya nitong Mindoro, Aklan, maging sa Capiz, Samar, Eastern Samar, kabilang din po dyan ang Biliran, Leyte at Bantayan Island. Para naman dito sa natitirang parte nitong ating bansa, inaasahan natin yung pag-iral nung pangkalahatang maaliwalas na panahon. Mai-enjoy nyo pa naman yung generally fair weather condition, pero paghandaan pa rin
yung tsansa ng isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay mamayang gabi. Para naman sa lagay ng ating mga karagatan, mayroon pa rin po tayong gale warning. Nakataas niyan ngayon, dito po yan sa lahat ng baybayin na sakop nitong Hilagang Luzon. Ibig sabihin po niyan, kasama po dyan ang mga sumusunod na lugar. Mararanasan ang maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan sa Batanes, Calayan, Babuyan, pati na rin sa Cagayan at sa Ilocos Norte. Kaparehong sitwasyon din ang karagatan sa Isabela, Ilocos Sur, La Union at sa Pangasinan. So, paalala lamang po natin, otomatikong suspendido ang biyahe ng lahat ng pandagat, paalis o papunta sa mga lugar na may nakataas na babala ng bagyo dahil po yan sa masungit na sitwasyon ng karagatan. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa para sa Panahon TV. Ako po si Desiree Jonio bumabati sa inyo na magandang umaga at maligayang Pasko.